sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ. Pasada, pasada, balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes, ikasyam na po sa buwan ng Abril 2024. Pasada Balita. Pangulong Marcos walang planong magdeklara ng National State of Calamity sa bansa sa kabila ng El Nino. Pasada Balita. Mga kondisyon ni Pastor Kibuloy tinabla ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Health Undersecretary Eric Tayag nagretiro na. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, mabilis sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, asahan na sa susunod na taon. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, national emergency idineklara na sa Africa dahil sa talamak na paggamit ng deadly synthetic drug. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, FEU Adamson at DLSU UE maghaharap sa UAAP Volleyball ngayong araw. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada, pasada, balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada balita. Hindi nakikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangang magdeklara ng National State of Calamity sa buong bansa dulot ng El Nino phenomenon. Paliwanag ng Pangulo, bagamat lahat ng lugar sa bansa ay maapektuhan ng tagtuyot, iba-iba naman ang level ng pinsala o epekto na iniwan ng El Nino sa bawat lugar sa Pilipinas. Anya, may mga kaparehong deklarasyon ang ilang lokal na pamahalaan at hindi nakikita pa na kailangang itaas ito sa national level. Git pa ni Pangulong Marcos na may mga intervention na rin ginagawa ang pamahalaan tulad ng pagpapalawak ng mga irigasyon at iba pang mga hakbang. Pasada balita. 41 lugar sa Pilipinas ang maaaring makaranas ng tagtuyot sa pagtatapos ng Abril. Ito ang inianunsyo ng Pag-asa kung saan 19 na lalawigan sa Luzon ang makararanas ng tagtuyot, kabilang ang Abra, Apayao, Batangas, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao at Ilocos Norte. 14 na lalawigan naman ang makararanas ng tagtuyot sa Visayas, kabilang ang Antique, Biliran, Bohol at Capiz. Posible rin magkaroon ng tagtuyot sa 8 mga lugar sa Mindanao Region. Pasada balita. Hinikayat naman ni TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza ang mga employer na bigyang prioridad ang Comprehensive Heat Risk Action Plan. Ayon sa mambabatas, meron ng inilabas na labor advisory ang DOLE na naglalatag ng mga hakbang para protektahan ang mga manggagawa mula sa heat stress. Anya, isang shared moral responsibility na protektahan ang mga manggagawa sa delikadong level ng init na nararanasan ng bansa ngayon hindi lamang sa trabaho ngunit maging sa kanilang pagbiyahe patungo sa kanilang mga pinapasukan. Kabilang sa mga suwestyon ng kongresista ang pagkakaroon ng heat break, pagpapatupad ng body system para mabantayan ng kapwa magkatrabaho ang kanilang kalusugan, pagbibigay ng halaga sa hydration o pag-inom ng tubig, at heat stress orientations upang mabilis na matukoy ng mga manggagawa ang sintomas ng heat stress at kung paano ito re-resolbahin. Pasada balita. Samantala, work suspension dahil sa tag-init, ikinabahala. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco.
Nangangamba ang Trade Union Congress of the Philippines kaugnay sa advisory ng Department of Labor and Employment o DOLE na pwedeng hindi pumasok sa trabaho ang mga empleyado dahil sa sobrang init ng panahon. Ayon kay TUCP Vice President Luis Coral, posible kasing maapektuhan nito ang mga manggagawang no work no pay na kailangang kumita upang ipangtustos sa kanilang pamilya. Anya dapat ipatupad ang naturang kautusan nang hindi na isasantabi ang pangangailangan ng mga manggagawa na may mapakain sa kanilang pamilya sa gitna na nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Bunso nito mungkahi ng TUCP na magkaroon ng Tripartite Heat Action Plan upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa kasabay ng apela sa DOLE na repasuhin ang naturang labor advisory sa harap ng nararanasang tag-init. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, tinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aligasyon ni Pastor Apollo Kibuloy laban sa Estados Unidos kaugnay sa mga kinakaharap nitong kaso. Ayon kay Pangulong Marcos, nakapagtatakang si Pastor Kibuloy pa ang nagbibigay ng kondisyon sa pamahalaan sa pagharap niya sa kanyang mga kaso. Binigyan din pa ni Pangulong Marcos ang wala sa posisyon ng pastor para gawin ang nasabing hakbang. Sa kabila nito, tiniyak ng Pangulo na magiging patas ang mga proseso laban sa religious leader. Samantala, muli namang tiniyak ng Pangulo ang kaligtasan ni na Pastor Kibuloy at maging ni dating Congressman Arnie Teves na naharap sa iba't ibang mga kaso sa bansa. Iginit pa ng Presidente na wala namang banta sa buhay ni Teves kaya't walang dahilan para matakot itong umuwi ng Pilipinas. Pasada Balita. Hinamo naman ni Senator Risa Ontiveros si Pastor Apollo Kibuloy na lumabas na sa lungga nito at humarap sa Senado. Git ni Senador Ontiveros dahil nagpapa-interview na si Pastor Kibuloy sa mga vlogger, dapat na rin anya itong makausap ng mga mambabatas. Hindi may tatago na o sa inilabas na audio recording ng Sunshine Media Network International ang takot anya ng televangelist ngayong lumalabas na ang katotohanan. Mababatid na sa naturang recording, sinabi ng religious leader na mas pipiliin niya pang mamatay kaysa mahuli siya ng buhay ng mga otoridad. Pasada Balita. Kinumpirma naman ng Philippine National Police na mayroong mga baril si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, nasa 19 na baril ang pag-aari ni Pastor Kibuloy kung saan isa anya sa firearm nag-expire nitong buwan ng Marso habang ang iba valid at existing pa ang lisensya. Dagdag pa ni Colonel Fajardo na aalamin niya sa PNP FEO kung maaaring maging basehan nito sa kasong kinakarap ng pastor para suspindihin ang lisensya ng kanyang mga baril. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang ginagawang manhunt operation ng mga otoridad sa naturang religious leader para isilbi ang arrest warrant na inisyu naman ng Davao RTC. Pasada Balita. Samantala, nagretiro na si Health Undersecretary Enrique Eric Tayag matapos ang 35 taong public service bilang isang opisyal ng Department of Health. Sa flag ceremony sa DOH, inanunsyo mismo ni Undersecretary Tayag ang kanyang pagre-retiro sa serbisyo dahil sumapit na ito sa edad na 65 anyos na mandatory retirement bilang isang empleyado ng pamahalaan. Sinabi naman ni Health Assistant Secretary Ariel Valencia o sinabi naman ng DOH na si Assistant Secretary Ariel Valencia ang hahalili kay Yusek Tayag sa kanyang pagre-retiro bilang pinuno ng DOH Public Health Services Cluster. Habang si OIC ASECA Albert Francisco Domingo naman ang magsisilbing tagapagsalita ng DOH. Pasada Balita. Samantala, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga Pilipino, hinikayat ni Pangulong Marcos na tularan ang mga bayani noong ikalawang daigmaang pandaigdig.
Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na tularan ng tapang, integridad at tibay ng loob ng mga bayani na ipinagtanggol ng Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ayon kay PBBM ay upang malampasan ang mga kasalukuyang hamon na kinakaharap ng bansa. Sa kanyang mensahe para sa paggunita ng Araw ng Kagitingan, sinabi ng Pangulo na bagaman lumaban ang mga Pinoy para sa kalayaan at demokrasya, mahigit 80 taon na ang nakakaraan, ang bansa raw ngayon ay tila nabubuhay pa sa isang ganap na ibang panahon. Pinuntun niya na ang mga kasalukuyang hamon ay hindi kailanman mas magaan anuman ang teritoryo ng mga mapanakop na puwersa na patuloy daw na nagbabanta sa bansa sa labas at loob na nagbubunga naman ng panganib sa mga tagumpay na pinaghirapan ng bansa. Maliban dito, iminado rin ng Pangulo na may mga panahon na tila masyadong komplikado o masyadong nakakatakot ang mga pakikibakang sinasabakan ng bansa. Gayunman, ang mga ito raw ang mga sandali na kailangang ipaglaban ng ating kalayaan at prinsipyo kasabay ng pagganap ng tungkulin ng may lubos na dedikasyon at kasipagan at lumaban ng buong lakas para sa mas magandang buhay at mas maliwanag na kinabukasan. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, katapangan ng mga Pilipino walang saysay kung wala namang bala na panlaban. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Baliwala ang katapangan ng mga Pilipino kung hindi naman tayo handa dahil walang balang panlaban. Ito ang binigyan din ni Senator Amy Marcos sa paggunita ngayon ng ika-82 araw ng kagitingan. Batay sa pinakahuling report ng Commission on Audit kung saan bigo ang government arsenal ng Department of National Defense na makapag-produce ng armas at ammunition sa kabila ng 455 million pesos na ginastos dito noong 2023. Naniniwala Senator Marcos na wala tayong weapon system kahit pa ang pinakamodernong armas makapagpapatigil sakaling magkagyera. Git ni Marcos, sa madalas na dialogo ang dapat gawin ng pamahalaan, pero ito'y dapat na ginagawa rin sa level ng legislatura at mismong presidente na siyang architect ng ating foreign policy at commander-in-chief ng hukbong sandatahan at hindi lamang sa pagitan ng DFA, Coast Guard at Defense Department. Hinimok din ni Senator Amy Marcos hinanawagan siya sa pagsasagawa ng multilateral discussion sa iba pang mga claimants sa South China Sea, kabilang ang China, Brunei, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Taiwan sa tuwing may mangyayaring insidente sa disputed area at ang muling pagbuhay sa self-reliant defense posture program ng bansa. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, tayo po'y pinalad na makakausap natin. Hopefully, hindi po sa kahuli-huli ang pagkakataon, ha? Ang magre-retiro ng Undersecretary ng Department of Health, Yusek Eric Tayag. Yusek Tayag, good morning! John, good morning! Kamusta? Ito, hanggang linggo pa ang paglilingkod ko bilang Undersecretary of Health. Sa Lunes, ako ay si Citizen Eric na. Iyon. Hindi, pwede natin dagdagan, Yusek. Senior Citizen Eric Tayag, tama ba? Anyway, Yusek, kung ikaw po ang tatanungin, without lifting yung sarili mong bangko, kamusta ang accomplishment mo bilang matagal ding naging imbaga haligi ng Department of Health? Yusek, go ahead. Ang una kong sasabihin po dyan ay hindi naman dahil sa ako'y sayaw ng sayaw, ay naging malaking bahagi sa kasaysayan ng kagawaran ng kalusugan. Apo. Ang isang pamamaraan ng pagbibigay ng mensahe na kahit sa pagsasayaw ay mahagi po namin sa kagawaran ng kalusugan ang mga advokasya po sa mga importanteng programa ng departamento. At maliban dyan, hindi ko makakalimutan ng mga naiambag po natin para hindi kumalat ang maraming sakit. Nung ako po ay director ng National Epidemiology Center.
At yan ay nakaukit na po yan at ako naman nagpapasalamat sa binigay sa aking tiwala ng ating pamahalaan po. Yusek, kung ikaw ang tatanungin din, may mga gusto ka bang mangyari na hindi mo nagawa sa kabila ng matagal mo ng panunungkulan sa DOH? Marami po. Hindi ko na makikita na ako ang isa sa namuno para mabalik ang sigla sa pagbabakuna. Lalo na meron tayong World Immunization Week yung April 24 to 30. Ako naman magpapatuloy para na sa ganun may sakatuparan yan. At sa programa mo, John, kung maya maimbita mo ko kahit wala na ako sa kagawaran at magbigay ng aking opinion, balita, bakit naman hindi. So magiging personal advocacy mo yan, Yusek? Personal advocacy mo na? At syempre, dahil ako yung Chief Information Officer, hindi ko na mabibigyan ng tutok at digital transformation ng Department of Health. At marami pang iba. Yung pagpapababa sa presyo ng gamot, sapagkat kasama yun sa opisina po natin. At syempre, ang namimiss ko yung magang interview ni John. At ano na ang balita sa DO? Pero Yusek, seriously Yusek, yung po bang edad lang talaga ang dahilan kung ba't nag-retire ka? Wala nang iba? Alam mo, dapat nag-retire na ako ng 65. Ngayon, noong November 2022, na pa akong 65, binigyan ako ng promotion ng ating Pangulo. Nagpapasalamat na ako. Tapos ngayon, nataon ako ay 66 years old. Tunay naman, mababalitaan din naman na may mga undersecretary po na papalit sa aming hanay. At yan naman ay tinatanggap po ng buong puso naman ng inyong lingkod. Sapagkat may mga dahilan at ako naman ay looking forward na sa aking pagiging citizen Eric. Yan po. Yusek, what's next for you? Kumakaway ba ang politika? Kung sakaling may kumaway sa politika, papasukin mo ba? Chillax muna ako, John. Ikaw talagang ang interview sa iyo ay talagang interview. Hindi kasi kung merong kumbagay kumakaway ng politika sa iyo at papasukin mo, magdedeklara ka, ako na mismo ang mangangampanyang huwag kang iboto. Kasi mas mahusay ka na nananahimik sa pwesto mo kaysa maging politiko ka. Alam mo, John, mabuti na sabi mo yan. Ako po ay walang sa politika. Noong pa man ay tinutulak na ako, tulad naman sinabi mo, not my cup of tea. At ako naman ay makapaglilingkod sa ibang paraan. Correct. At ako naman ay nagpapasalamat sapagkat mabibigyan ako ng maraming panahon para naman maibalat po ang binigay sa akin na aking magulang, aking ina na 90 years old na rin yun. So para naman maalagaan po natin ang aking ina po. Ayan po. At total, iniimbitahan mo rin naman ako na maging guest ka kahit citizen Tayag ka na. Ako naman po ay lumalapit sa inyo, Yusek Tayag. Na sa inyo pong pagbiyahe sa iba't ibang panig ng buong mundo, pag kailangan mong tagabit-bit ng bagahe mo, nandito lang po si Citizen John. Ikaw talaga, John. Yusek, bago kita bitawan, nasa iyong pagkakataon, mensahe po sa DOH, sa gobyerno at sa ating mga kababayan. Go ahead, Yusek. Maraming salamat po sa maraming taon na nagdaan, ang tiwalang binigay po sa akin ng taong bayan, ng pamahalaan para sa maisakatuparan ko po ang binigay sa aking tungkulin ng buong husay gamit po ang talino na mula sa ating Panginoon. Hindi ko po makakalimutan ang mga pagkakataon na ako kahit man lang sa konting oras ay nakapagbigay sa inyo ng mahalagang impormasyon nang hindi po kayo nagkakaroon ng pag-agam-agam at kayo naman po ay napapabuti ang inyong pong kalusugan. Maraming salamat po. Yusek, hindi naman magbabago ang number mo sakaling maging Citizen Eric Tayag ka na? Hindi po. Same number. Pa rin po ang aking number. Any regrets? Lastly, any regrets, Yusek?
Wala po. Opo. Wala po akong regret. Alright. Alright. With that, magkakahuntahan pa tayo, ha? Kahit maging citizen tayag ka na, sir, ha? Promise, ha? Opo. Alright. Maraming salamat. With that, thank you, sir. Yusek Tayag, maraming salamat. Congrats and God bless. Enjoy your retirement. Good morning. Salamat. Good morning. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, mga kabalitaan, ang nag-iisang Health Undersecretary Eric Tayag na bukas makalawa ay tatawagin na natin siya bilang Senior Citizen Tayag. Oras sa udyat. 25 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Sa oras na 30 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po'y pinalad rin na makakausap ang isa po sa kagalang-galang na abogado at Dean, tagapagturo po ng batas, si Dean Tranquil Salvador III. Dean Salvador, Johnny Banyas po, good morning. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 43. Good morning, John. Good morning sa lahat ng iyong mga followers, sa lahat ng iyong listeners at yung mga nanonood sa iyo sa different online platforms. Alright. Magandang umaga po. Unang-una sa lahat din, maraming salamat sa pagkakataon. It's been a while. Hindi lang Yes, oo, matagal na. Huli tayong nagkasalubong impeachment pa ni CJ Corona. Nasa magkabilang panig tayo. So mahigit 1 dekada na. Oh, 1 dekada na pala. Anyway, isa ka sa pumasok sa isipan ko na makapanayam dahil medyo, sabi nga nila, may ilang mga tumaas ang kilay kaugnay dito sa pinakabagong inilabas ng Supreme Court, kaugnay po sa GCTA. Bilang isang abogado, ano po ang reaksyon nyo rito? Ito siguro, bago ko bigay ang reaksyon ko, alam nyo kasi, mas magandang ibigay natin, ilahad natin sa mga listeners mo, sa followers mo, kung ano ba ito. Okay, bago tayo magbigay ng opinion. Alam nyo po, itong usaping ito ay naging mainit nitong nakarang araw dahil sa desisyong inilabas ng ating Korte Suprema. Ito po yung Ginto versus Department of Justice. At ito po yung inmates ng Bilibid versus Department of Justice. Ano po bang nangyari dito? Doon po kasi sa desisyong iyon, sinabi ng ating Korte Suprema na yung Article 97 po ng Revised Penal Code. Sabi mo, attorney, ayoko ng numero. Ibibigay ko po sa iyo. Doon yung nakalagay yung good conduct time allowance po. Doon po nakalagay yon. At yun po, ibig po sabihin doon, ano ba nakalagay doon sa provision na yun? Nakalagay po doon na kung ikaw ay nakulong ayon dun sa Article 29 ng RA 10592. Yun po yung preventive imprisonment. Ang ibig po sabihin doon, kung ikaw ay nahuli at in the meantime na ikaw ay detenado habang ikay nililitis, akusado ka, eh yung panahon na ikay nakakulong ay pwedeng i-credit kung sakaling ikay makonvict later on. Yun po yung isang sakop nila ron. At doon po sa bahaging yun, kung ikaw ay recidivist, ibig sabihin na convict ka na minsan, tapos nililitis ka muli, o ikaw ay po repeat, convict, nakadalawa na, nakatatlo, ay pwede ka po. Pero po, dapat po makita po natin yan na isang bahagi lang. Kaya sinabi ng Supreme Court doon, or, kasi doon sa mismong batas ng Article 97, nakalagay po yun, or. So pag convicted na po ang tao, wala pong qualification. So kung ikay nasa penal institution, nakakulong, ikay nasa rehabilitation, detention center, yung nakakulong, ay ikaw po'y entitled sa good conduct time allowance. Liliwanagin ko po ito. Ito po ay hindi pa na-upload ngayon ang desisyong ito. At karamihan po rito ay nasa news platforms. Paano ko po napaliliwanag? Ang pinagbabatayan po natin ay batas ayon sa sinabi po so far ng press release ng Supreme Court. So yun po yun. So doon ngayon nagre-react ang mga tao. Sabi nila, sandali, paano yung heinous crime? Paano yung gumawa ng karumal-dumal na krimen? Yun ang sinasabi. Actually, yun lang po naman ang pinagtataas nila ng kilay. Doon lang naman sa heinous crime. Ibig po ba sabihin, di ba, John? Ibig po ba sabihin yan ay pwede kang pwede ka ng good conduct time allowance, di ba? Ang ano po kasi ng good conduct time allowance, pag let's say mahaba yung imprisonment na penalty, ngayon naging mabuti ang iyong asal sa loob ng ng Bilibid, So mababawasan yung haba na yon. At bigyan natin sila ng idea kung bakit kunyari ikaw ay na-convict ng 1 o 2 taon,
Pag mga 20 days, mababawas sa'yo sa kada buwan. Pag ikay na-convict ng imprisonment ay sa 3 taon hanggat 5 taon, kung hindi ako nagkakamali, mga 23 days sa mababawat sa kada buwan ng mabuting malaking bagay. ganda. Tapos pag mahigit naman sa 5 taon hanggat 10 taon, mababawas sa'yo ay 25 months for every month of service. Malaki. At pag ikaw ay mahigit sa, ang imprisonment mo ay mahigit sa 11 years, okay, pataas, ang mababawas sa iyo 30 days kung maganda ang conduct mo for every month ng mabuting serbisyo. Ngayon, having said all of that, siguro, yun nga, I think kung ba't ba ako tinawagan mo, John, ang kaya nga ang tanong mo sa akin kagad, tama ba yung desisyon? Ano bang opinion ko? Yun ang tanong mo sa akin. Kung tatanungin natin yung interpretasyon ng batas, which is yan ang primary function ng ating Korte Suprema, ang ininterpret nila ay batas lamang. At tama ang kanilang interpretasyon. Kaya sasabihin natin, naku, mali naman yan. Sobra na nga ito mga pinagagawa nila. Ang kailangan po diyang amyendahan ay batas. Kung sa tingin po nila na dapat idagdag yung heinous crime, yung kailangan idagdag yung repeat offenders na yan, at previously na convict, yung hindi voluntaryo nagservisyo na mag-execute na dapat siya makukulong o tumakas. Kung gusto po yung ilagay, sabi ng Supreme Court nga, wala kasi doon sa batas. Ang ginawa po kasi, doon sa IRR, niliwanagin po, ng Department of Justice, with all due respect po, 2019 po ito, ay isinakop po yung batayan ng Article 29, yung preventive imprisonment, isinakop doon sa doon sa batas ng Article 97. Ang pinaka-primary po, pag ikay nag-aaral ng batas, ito po ang batas, ang IRR hindi pwede mas malawak sa batas. Doon po parang nagkaroon ng pag-abuso, tama po ba? Hindi naman po alam nyo, nangyayari talaga yan. Yung IRR. Kasi tandaan nyo po, ang gumagawa ng IRR, yung enforcement, executive executive yan. Di ba? So, tinitingnan nila, kailangan mapatupad natin. Minsan siyempre, hindi naman yun ang kanilang katungkulan. Ang katungkulan na to execute. Minsan eager sila, maganda rin ang intention, nag-exceed sila sa batas. Kaya po marami tayong kasong ganyan. Ang tanong ang IRR ba ay lumalampas doon sa sinasabi ng ating batas? Yan po yung katanungan dito. Sabi nga ng ating Korte Suprema, doon sa kaso na dinidesisyon na pinag-usapan natin, sandali parang sumobra yung IRR. Ngayon, ang tatanungin mo sa akin ang tao ganito, nalungkot, ganyan. Ano ba solusyon? Opo. Hindi po ang Korte Suprema magsusolusyon doon. Kasi po ang primary trabaho ng Korte Suprema ay interpretin ang batas at ang mga kaso ayon sa tamang pag-intindi nito. Ngayon po, kung sasabihin nila na dapat, ay babalik po tayo sa Kongreso. So doon ipapasa sa mga lawmaker. Sa mga lawmaker. Yes po, yun po. Alright. Okay. Po sila dapat maglalabi ngayon. Opo. Pero parang kulang po ang batas. Opo, pero tama po ba na yung pag-alma ng, lalo na ng very vocal si Tatay Arsenio Boy Evangelista, dahil sabi niya, pag sinama talaga yung heinous crimes, mukhang medyo hindi tama. So, paano po ang niyan? Ang lapit niyan, hindi sa Supreme Court, kundi sa mga mambabatas? Alright. Kasi po ininterpret ng Supreme Court ayon sa batas. Kaya siyempre, alam niyo, may mga emosyon dyan. May emosyon dyan. Dapat hindi ganito. Correct. Pero po, kailangan natin tingnan, being an objective, reader of the law, ano po ang sinasabi ng batas? Yan po ang ginawa ng Supreme Court. At tandaan po natin, and back the decision ng Supreme Court yan. Hindi lang po division yan. So, ano yan talaga, nakita nila yan. Deliberate po nila yan. So, ang sinunod yung batas. Ngayon, ang sinasabi natin, hindi naman na ipinapasa natin ang burden sa House. Kasi kaya lang po, yun ang sa Kongreso. Yun po katungkulan nila. Kaya nga po, meron sila mga investigation in aid of legislation. Kulang na ba ang batas? Kailangan ba nating amyendahan ito, baguhin? Kaya po may mga resource persons po sila. Tinatawag nila. Kung ganyan ang gusto, dapat itulak doon. Hindi po kasi pwede yung judicial legislation na tinatawag. So ito hindi po, yes po. So attorney, ito po ba applicable na? Pwede nang i-apply o hindi pa? Pag naipasa na po ang desisyon ng ating Korte Suprema, ibig sabihin po ay pwede na yan. Kaya nga lang, sinasabi ko nga sa inyo, hindi pa ata officially uploaded kasi siyempre nagpapapirma, ilang araw pa ho yan So hintay-hintayin po yan. Siyempre, yung mga magpapatupad niyan, they would need the decision itself, babasahin ho yan. Pero kasi, ang dating kasi nung ibang mga pahayag mula sa Bucor mismo, mukhang sila nagko-compute na kung sino yung mga pwede. At libo rin daw po ng mga prisonero or mga bilanggo ang magbe-benefit dito. Lalo na po
yung mga nasa mataas ng edad, yung nakatatanda na. Tama po ba? Yun po, totoo. May magbe-benefit. Kasi tandaan po natin kasi, ang kikita nyo yung ano dito, if I may call stakeholder, andito po ang ating judiciary, ang Korte Suprema, na ang inatasan ng ating saligang batas na mag-interpret ng batas. Nandito po ang DOJ or ang eksekutibo na ang tinalaga po ito magpapatupad ng batas. At kaya po makikita nyo, may mga executive department na naglalabas ng IRR kasi po minsan general yung batas, bibigyan nila ng detalye. Pero sa pagkakataon nito, sinabi sa Supreme Court, sumobra kayo ng kaunti. Meron rin po yung pangatlo, which is the people, tayo. Na ang siyempre gusto natin, gumawa yan ng krimen Karuman-dumal yan. Kailangan manatili yan dyan. Di ba? Pero kasi, in a justice system, marami rin pong taong involved. Meron yung, ang tingin ay pwede pang mabago ang tao. Pwede ma-rehabilitate. Meron naman pong iba, tingin nila ay hindi na yan mababago. So yan ay magiging mabigat pa sa lipunan. Baka gumawa pa po yan. So makita nyo po, marami talagang boses dito. That is why I'm trying to explain it that way para po naman hindi ko kilitiin yung emosyon. Alam niyo, pinipilit po natin na paliwanag ito po. Tapos po nitong paliwanag na ito ay pwede kayo mag-arrive ng conclusion ninyo. Magtanong pa rin sa abogado, aralin po ito, at makita kung ano po ba. Kasi sa ngayon, yan po ang ginawa po ng ating Korte. Alright, so sa mga umaalma, sa mga tipong, lalo na sa mga pamilya ng mga victim ng heinous crime, Dean Salvador, anong mensahe mo sa kanila? Alam ko po na masakit yan. Yung magawang ka ng krimen, masakit po yan. At alam nyo naman nga, yung isa lang na mabigat na nangyari sa buhay natin, ng bata tayo, hanggat patanda na tayo, naalala natin, di ba? Yung mga nang-aapi sa atin, sa nambubuli sa atin, naalala natin. Yung bata, yung pang mabigat na nangyari sa buhay ninyo. Alam ko po na maalala nyo yan. Pero po, ang tatandaan natin, nasa isa tayong sistema ng batas, but at the same time po, ang kailangan yan, dahil alam ko meron silang mga advokasya na dahil na naging biktima na rin sila at kanilang pamilya. Palagay ko, we have to bring this to the attention ng mga gumagawa ng batas na i-adjust po nila. Kasi po nagsalita ng Korte Suprema po. Panghuli, hindi po ba pangmayaman lang ang batas sa Pilipinas? Ay, hindi. Alam nyo po, hindi po yan. At babayaan nyo pong mabanggit ko po ito ngayon. Alam nyo, kasi kasama ako sa isang committee. I am very blessed to be part of isang committee ng Korte Suprema. Kasi tinanong mo, ang batas pa ay pangmayaman. Kasi ngayon, ang pinag-aaralan na yung magkaroon na ng legal aid na gawin ng bawat abogado para po maging abot na ito ng bawat kababayan natin. Kasi po yung free access nakalagay sa ating konstitusyon So, alam ko po na yan ang kadalasang kasi wala naman akong pambayad ng abogado, wala akong abogado na mahusay na ganito. Sa ngayon po kasi dahil dyan sa inaaral na batas ng rules ng Korte Suprema na may power sila sa Constitution, tinitingnan na nila kung pwede po itong ibaba na. Yung lahat na ng abogado pwede mag-legal aid. Pati po kami. Lahat kami. Alright. Bilang panghuli, sabi mo kailangan ng mga mahuhusay na tagagawa ng batas. Hindi ka ba kinakawayan ng politika, Dean? Hindi po. Tahimik na buhay ko. yung interview na ako ni John, ayos na ako dyan. Nagtuturo ako sa mga bata. Kasi kung sasabihin mo, Dean, kung sasabihin mong papatulan mo, dalawa ka na, pangalawa ka na sa ikakampanya kong wag manalo. Mas maigi kang nananahimik ka sa pwesto mo. Anyway, hopefully, Dean, hindi po ito ang una at huling pagkakataon na makakausap ko po kayo. Maraming salamat sa pagkakataon. Message po sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Well, basta po ganito lamang yan. Pag may mga nangyayari, magtiwala po tayo sa batas. Alam ko po na marami na rin tayo nakikitang negatibo. Pero alam niyo, we have a lot to thank for at yung sistema po natin talagang i-improve. And masabi ko kahit ng Korte Suprema dyan. And alam niyo, it's a process. Proseso po yan. And basta tayo mismo mga tao, kasi minsan tayo rin ang may Lahat gusto natin shortcut. Gusto natin ganito. Hindi, wag na. Ganito lang pag-usapan. Hindi ba ganito. Alam niyo, John, bigyan mo ako ng 1 minute. Sabi ko yan sa mga estudyante ko. Alam mo, sabi ko, alam niyo, kasi yung tinuturo ko procedure. Ang procedure kasi, lalo na, binibigay ko sa kanya example, pag ikay nagluluto, di ba? Ang susundin mo yung sinabi, 3 takal, tubig, asin, di ba? Pag nagkamali ka, iba na ang produkto mo, di ba? Iba na ang kakainin mo. Sabi ko, sa rin, sa batas, kailangan susundin mo yung proseso.
ng procedure para tama ang mangyari. Ngayon, pag gusto mo na, hindi na, talaga magkakaproblema tayo. Sabi ko, yan, kaya tayo may problema. Ayaw natin sumunod. Sabi ko sa kanila, natatawa yung mga bata. Oo, ano? Alright, with that, artistahin pa rin din Tranquil Salvador III. Maraming salamat sa pagkakataon. Sa ulitin, sir. Good morning, good luck. Thank you so much. Good morning, everyone. Sige po. Bye-bye. Thank you, sir. Opo, yan po mga kabalitaktakan, mga kabalitaan si Attorney Tranquil Salvador III, Dean ng Manila Adventist College, School of Law and Jurisprudence. Para backgrounder lang, throwback lang, ika nga. Nasa magkabilang panig po kami nung panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Hindi po ako abogado. Nagko-cover po ako sa Congress, kaso ang pinaka-major na tinutukan ko is yung prosecution. Siya po kasi nasa panig ng defense ng mga pagkakataon na yon. Sila nila Attorney Karen Jimeno at saka ni Attorney Rico Quicho. At saka yung pinakamatindi nila, yung pinaka-boss nila nakalimutan, Attorney Serafin Cuevas. Tama ba, Ma'am Andy? Si Attorney Serafin Cuevas, yung pinaka-lead counsel nila doon sa impeachment kay dating Chief Justice, Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Oras! 45 kalahati minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Kupad-kupad! Pasada! Balita! Hoy, sports update muna tayo. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Dalawang laban na naman ang magaganap sa UAAP Women's Volleyball Tournament sa Smart Araneta Coliseum ngayong araw na ito. Makakalaban ng Far Eastern University ang Adamson University para makalapit sa pwesto sa Final Four. Maganda ang kalagayan ng Lady Tamaraw sa kanilang kartadang 5-4 at balak nilang lumayo sa mga humahabol sa huling pwesto sa top 4. 2 p.m. ang laban ng FEU at Adamson, tapos maglalaro ang defending champion LaSalle na malamang wala pa din ang reigning MVP na si Angel Canino sa UE ng 4 p.m. Ang magic number para sa Final Four ay 7 panalo at malapit na makasiguro ang FEU kung kakayanin lang Adamson mamaya. Pero alam ng Adamson, UE at Ateneo na may pag-asa pa din sila makapasok. Sabi ni FEU coach Manolo Refugia, that's the goal. Pero kailangan pa rin naming pagtrabahuan. Gusto naming manalo, kaya trabaho pa rin para makapasok na sana kami. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita! Sa iba pang mga tampok na balita, nilinaw ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi na madaragdagan ang bilang ng mga MC taxi service sa Metro Manila. Ayon kay Secretary Bautista, dapat nang itigil ng LTFRB ang MT o MC taxi service expansion dahil sobrang dami na ng bilang nito, dahilan para maapektuhan na ang kanilang hanap buhay. Anya, halos 8,000 slots na ang nailabas ng LTFRB kamakailan para lamang sa labas ng Metro Manila. Sa ngayon, hihintayin na lamang ng DOTR ang desisyon ng Committee on Transportation sa resulta ng pag-aaral ng MC Taxi Technical Working Group para sa MC Taxi Service. Pasada Balita! Samantala, sinimula na ng Philippine National Police ang investigasyon sa kampanya kontra ilegal na droga sa Davao City na ikinamatay ng 7 katao. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nakikipag-ugnayan na ang kanilang Internal Affairs Service sa mga posibleng saksi sa nasabing insidente. Nakapagsumiti na rin ang 8 pulis ng kanilang mga affidavit. Matatanda ang nagdeklara si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ng war on drugs sa lungsod dahil sa sinasabing pagdami ng mga gumagamit ng ilegal na droga sa nasabing lungsod. Pasada Balita! Oras na para sa ating business news. Balitang pangkalakalan. Inaasahang magiging pinakamabilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nation Plus 3 ngayong taon at sa 2025.
Ito'y ayon sa ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office kung saan inaasahan nilang lalago sa 6.3% ang ekonomiya ng bansa ngayong taon. Mas matatag ito kumpara sa mga pagtaya ng AMRO sa ekonomiya ng iba't ibang bansa sa nabanggit na rehiyon tulad ng Cambodia, Vietnam, China, Indonesia at iba pa. Ito'y dahil sa matatag na domestic demand sa gitna ng tumataas na kita sa mga kabahayan at investment activity. Inaasahan din ng AMRO na lalago ekonomiya ng Pilipinas sa 6.5% sa 2025 at kung magkakataon, magiging mabilis ang paglago nito katuwang ang Vietnam sa ASEAN Plus 3 sa susunod na taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nagdeklara ng national emergency si President Sierra Leone Julius Maada Bio dahil sa pagdami ng gumagamit ng deadly synthetic drug na kush sa Africa. Nakaka-addict na kush ay may halong marijuana, fentanyl at tramadol na siyang dahilan ng pagkamatay ng ilang daang katao. Marami rin ang nasiraan ng bait mula nang kumalat ang naturang droga noong nakaraang 4 na taon sa nasabing bansa. Layo ng national emergency para agarang maaresto ang mga nagpapakalat ng nasabing illegal na droga. Pasada Balita. At sa ating good news, tamang oras, tamang panahon, akin na to. Ito na lang ang nasabi ng isang medtech matapos na manguna sa listahan ng Professional Regulation Commission para sa March 2024 Medical Technologist Licensure Examination. Graduate mula sa Cebu Doctors University, si Jincy Aguilar Pilapil na nakapagtala ng overall rating 98% mula sa 7,309 na matagumpay na pumasa sa nasabing pagsusulit. Nagmula rin sa CDU ang top 6 at top 9 sa nasabing board exam. Bukod dito, itinanghal ang CDU bilang top 1 performing school matapos silang makakuha ng 100% passing rate. Pasada Balita. Good news at congratulations! Bago po kami tuluyang magpaalam, happy birthday kay Boss D. Edgard A. Cabangon at Sir D. Edward A. Cabangon, ang mga boss po dito sa Aliw Broadcasting Corporation at ALC Group of Companies. More healthy years to come, mga boss! At sumainyo sa 20 edisyon ng inyong Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Hanggang bukas, antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras sa hudyat. Ito iniintay ng ibang tropa to eh. Oras sa hudyat. Eksakto yung punto, alas 8 na ng umaga. Yan ang Extra. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante.